salita. So salamat sa bawat isa sa atin at salamat din kahapon. Nasabi nga ni Brother AC, tunay nga ang Diyos ay mabuti. Iningatan niya ang mga kapatiran, itong mga talagang masasabi nating uhaw, no? Sa reformasyon. Nakakatuwa po dahil just imagine ang layo po ng lugar nila, Malolos, sasakyan pa sila, nagsasakyan, then yung iba naman nag-commute, so mga 3 biyahe po siguro sila at talagang hindi nila alintana ang biyahe na iyon, may kasama sila mga bata. So talagang natutuwa ako dahil sa kanilang zealousness, no? Yung kanilang pagnanais na malaman ang katotohanan. Kasama natin sila kahapon, so may mga kalalakihan din, mga leader, mga preachers, nandito sila kahapon. So salamat sa Diyos dahil ginagamit niya ang iglesyang ito, ang Reformation Ministry natin, para maipalaganap pa, no, yung Reformed teachings. Noong Setyembre 11, 2001, alam natin kung anong kaganapan ito, lalong-lalo na sa Amerika. September 11, 2001, ito ay araw ng pag-atake ng mga terorista sa Twin Towers sa New York. At alam niyo po, meron pong isang lalaki na papunta na po sana siya sa trabaho at ang kanyang opisina ay nandun sa Twin Towers. Ngayon, habang paalis siya, may naiwan siyang bagay sa kanya pong bahay. So, paalis na sana siya dahil malilate na. Subalit, dahil may naiwan siyang importanteng gamit para sa opisina, sa kanyang trabaho, bumalik siya. Bumalik siya at inis na inis siya sa kanyang sarili. Dahil siguro makalimutin siya, alam niyo naman, pag sa trabaho, ilang minuto ka lang na-late dyan, wala na. So, calculated lahat. Ganun po, no? Calculated lahat. So, inis na inis siya habang papunta dun sa trabaho niya. Halos malilate na siya. Naha-high blood na siya, disappointed na siya sa kanyang sarili. Nabalitaan niya na minutes ago ay inatake, pinasabugan sa pamamagitan ng mga eroplano at nag-crash nga dito sa Twin Tower buildings kung saan siya nagtatrabaho. Para sa kanya, nakita niya at na-realize niya na ang pagkaantala doon sa trabaho ay may layunin pala. Dahil kung hindi pala naiwan yung bagay na iyon sa kanyang bahay at bumalik siya, at kung hindi nga siya bumalik doon at nagdire-diretso siya, baka isa siya sa mga biktima doon sa Twin Towers. Kaya ang tanong, aksidente ba iyon? Na naiwan niya yung bagay na iyon, kung ano man yun sa bahay niya? Aksidente ba yun o isang kilos ng matalinong Diyos na may layunin? Sa teksto natin, Romans chapter 8 verses 28 to 29, nakasulat, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa
maraming magkakapatid. And let us consider the sermon title. Hawak ng Diyos ang ugnayan at timing ng lahat ng pangyayari. Katiyakan sa kabila ng kaguluhan. Isama niyo po yung katiyakan sa kabila ng kaguluhan. May tiyak na sa kabila ng sinasabi nilang aksidente, may tiyak na Diyos na kumikilos sa likod ng mga nangyayari sa tao, nangyayari sa mundo. May tiyak na Diyos, na mabuting Diyos, may tiyak na layunin. May katiyakan nga ba sa masalimuot ng mga pangyayari sa buhay ng tao? The Bible answers with a resounding yes. Opo. Last time na pag-aralan natin na ang providence ay nasa ilalim ng predestination at ang providence ay isang kilos ng Diyos sa kasaysayan, sa human history. And habang ang predestination naman ay decree o plano ng Diyos bago pa man ang lahat ng bagay o nilikha ang lahat ng bagay. At ang Romans 8:28 ay nagpapakita kung paano ang Diyos ay gumagawa ng sa lahat ng mga bagay. Pinapakita sa atin kung at the onset kung paano siya kumikilos sa lahat ng mga bagay na ayon sa kanyang predestined plans. At yung outworking ng kanyang predestined plans ay yung tinatawag na providence o providensya. So kung ang predestination, yun ay ang ulo, ang utak, ang isip, ang plano, ang predestination yan. Ang providence naman ay ang kamay. Ito yung outworking, ito yung application, ito yung isinasakatuparan. Yan yung theological meaning. Predestination is nasa taas, at under the predestination is providence. So ito mismo ang providence ng Diyos na gumagana ayon sa kanyang predestined plan. Kaya tignan natin ang unang punto. Hawak ng Diyos ang ugnayan at timing ng lahat ng pangyayari. So kanina yung sermon title natin, katiyakan sa kabila ng kaguluhan. So nabaliktad lang, okay? So katiyakan sa kabila ng kaguluhan, and the first point dito is hawak ng Diyos ang ugnayan at timing. Ang ugnayan at timing ng lahat ng pangyayari. Ang Diyos ay may ganap na kontrol sa pagkakaugnay-ugnay ng bawat pangyayari sa ating buhay. Ang salitang Grego na synergeo, ibig sabihin sa English, synergism, working together, synergistic, ay nangangahulugang makibabahagi o makibahagi o makipagtulungan. Hindi lang daw ito sinasabi na may alam ang Diyos sa mga bagay-bagay, kundi siya daw mismo. Siya mismo ang kumikilos sa gitna ng mga ito. So hindi lang ito more on plano. Hindi lang ito para bang nahihinto sa kaalaman ng Diyos na nalalaman niya lang, kundi may ugnayan siya diyan.
Kumikilos po siya dyan. And that is providence. Sa Roma 8:28, hindi ibig sabihin na lahat ng bagay ay mabuti. Kundi ang Diyos ay gumagawa ng mabuti mula sa lahat ng bagay. Kaya nga, malinaw, hindi ibig sabihin na sinabi niya, lahat ng mga nangyayaring bagay, masama man o mabuti sa harapan ng tao, hindi ibig sabihin, those are under the category of good. Hindi. Pero ang sinasabi niya dito, na ang Diyos daw ay gumagawa ng mabuti mula sa lahat ng mga bagay. So whether it is good, whether it is bad, ay may magandang layunin ang Diyos sa mga sitwasyon na iyan. Ngayon, kapag naranasan nyo o may naranasan po kayo mga matitinding pagsubok, problema, sa negosyo man yan, sa pamilya, sa trabaho, kung ano-ano pa mang klaseng masasabi nyong problema, tandaan nyo, ito yung Romans 8:29, sinasabi niya, may kabutihan. May kabutihan na layunin. May mabuting layunin ang Diyos. Bakit nangyayari ang mga bagay nito? That is our great hope. Yan ay pag-asa po natin. Tinuturuan tayo na huwag kang masyadong tumitingin sa mga negatibo. Tignan mo siya ayon sa lens ng Romans 8:28 na ang sinasabi sa atin, mabuti pa rin ang Diyos sapagkat kontrolado niya ang mga pangyayari. Kahit masakit man yan o kahit hindi natin naiintindihan, may kabutihang layunin na nandiyan. May mabuting layunin sa likod ng yan. Yung mga tao, pag hindi nila naintindihan, kapag ang taong walang Diyos, siguro ay sila ay pupunta na sa punto kung saan sila ay magbibigti, magpapakamatay. Bakit? Ang tingin nila sa problema ay problema na talaga. At yun talaga ang nagpiplis down, nagpipin down sa kanila. At tila ba wala ng pag-asa. So ito yung bagay na kailangan natin maintindihan, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Pag may lumapit sa atin, kuya, ate, teng, koy, atin kong problema, o paano mo siya tratuhin, paano mo siya i-approach? Sasabayan mo pa. Hapin. Oo nga, no? Ay. Diba? Na imbis ikaw ang magbigay sa kanya ng malinaw na perspektibo, wala, sinasabayan mo pa. Wala ka ng katulad doon sa kumare mo, sa kumpare mo. Di ba? Yun ang tungkulin natin. Ikaw ang nakakaalam nito. Hindi, ituwid mo. Maging Kristiyano ka sa mga ganitong sitwasyon. Sabi ni John Calvin, nothing happens except by the command and permission of God. Sabi din sa Belgic Confession, Article 13, ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay. Hindi siya ang sanhi ng kasamaan. Let's make it clear. Hindi siya ang sanhi ng kasamaan, ngunit ginagamit niya ito upang maisakatuparan ang kanyang banal na layunin. Katulad ng mga kapatid ni Joseph, ang ginawa nilang kasamaan sa kanilang kapatid. Pero ano sabi ni Joseph? You meant it evil
totoo kayo ay talagang masama yung ginawa nyo sa akin, but God meant it for good. Pinayagan ng Diyos yung pagiging masama niyo na gawin sa akin to. Bakit? Dahil may layunin, may magandang layunin ang Diyos. Out of that evil intentions, out of that evil act na pinakita nyo, ginawa nyo, na demonstrate nyo sa inyong kapatid. Malinaw. Ang totoo, ang ganda ng pagkalatag ni Apostle Paul sa pagkasulat niya sa mga Roman believers. Ito nga ang whole book of Romans. Kung titignan natin, susuriin natin ang book of Romans, magsimula sa Romans chapter 1 to chapter 3, makikita natin dyan ang the universal need for justification, na ang tao ay condemned sa kasalanan. Makikita natin dyan yung total depravity, yung condemnation under the law. Makikita natin dyan that Gentiles are under wrath due to idolatry and immorality. And even Jews are also without excuse. Hindi lang to usapin ng mga hentil at tingin ng mga Hudyo sila ay mga anak ng Diyos. Hindi. Ang sinasabi dito sa Romans chapter 1 to 3 ay pati kayo, condemned kayo, makasalanan din kayo, at hindi kayo excuse dito. Tapos makikita natin sa chapters 3 to 5, makikita natin doon paano inilahad ni Apostle Paul, the great theologian, yung justification by faith alone, sola fide. Na for you to be justified, mapawalang sala, it is through faith alone. Inilatag yan doon. That righteousness apart from the law is revealed through faith in Christ. The justification, and at the same time, His imputed righteousness. Yan ang inilatag ni Apostle Paul. 3 to 5. At makikita natin yung Romans chapter 6 to 8. Yung tema dito ay highlights about the sanctification, yung pagpapabanal ng mga mananampalataya and their union with Christ. Ito yung sanctification, ito yung new life in the Spirit. Kaya nga sabi niya sa chapter 6, shall we sin? No. Kailangan pa ba natin magkasala? Hindi na. Because we are under grace? No. Because we are already united with Christ in death and resurrection. Sabi dyan, no condemnation in Christ. Because there is this Spirit-led life na sa mga Kristiyano. And there is assurance of glorification. Ang punto dito sa chapter 6 and 8 is the justified are being sanctified. So kung ikaw ay pinawalang sala, hindi po pwedeng hindi ka isa-sanctify. Hindi ka pababanalin ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, salamat dahil pinawalang sala mo ako. Hindi ko nagagawin yung mga dapat kong gawin bilang Kristiyano, ha? Hindi. Kasi lahat ng ito, justification, sanctification, ay bagay na hindi dapat kaligtaan ng isang tunay na Kristiyano. At hindi talaga pwedeng sabihin na hindi mo kaligtaan dahil ang Diyos mismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya ang tutulak sa iyo whether you like it or not. No, not that whether you like it or not, but you will truly like it.
Because regenerated heart na. Regenerated ka na. Hindi ka na tumatanggi. So yan yung assumption natin. Na kapag ang tunay na Kristiyano, siya ay, there is this willingness in his heart to be sanctified through His Word. So mahalaga po yan. And from Romans 9 to 11, makikita natin yung God's sovereignty in salvation. About election and the Israel. God's sovereign choice, that mercy, not based on human will, grace not based on human will, salvation not based on human will. And God's promises to Israel have not failed. And in fact, sinabi doon sa Galatians 6:16, Apostle Paul called the church the Israel of God. So yung bayan ng Israel sa lumang tipan ay ang iglesia na ngayon sa New Covenant in Christ. Hindi ito two separate periods between the nation Israel and the church composed of Jews and Gentiles. Hindi. So there is this an expansion. Hindi sila na-replace but expanded. At makita din natin sa chapters 12 to 15 ang practical Christian living na inilatag ni Apostle Pablo. Sinabi nga niya doon sa chapter 12, living sacrifice, the spiritual gifts. Sa chapter 13, napag-usapan natin yan dati sa ating Bible study about our submission to the government, to the authority. And sa 14 naman, yung Christian liberty, na hindi mo para husgahan. Kahapon, nagkaroon kami ng question and answer dito. Napunta kami doon sa tanong, masama bang uminom? Tapos merong isa, very passionate sa kanyang conviction. Tunay na Kristiyano hindi na umiinom. Kasalanan yan. Sa kanila pwede kang dalhin sa impyerno. So, legalism. Pero hindi natin pinopromote ang pag-iinom. Pero we will be discussing that, no, sa mga coming days. Justified believers are called to live transformed lives in love, humility, and unity. And lastly nga, sa 15 to 16, Romans 15 to 16, makikita natin yung Paul's apostolic ministry and final exhortations. That Paul affirms gospel partnership, doctrinal unity, and worship. Yan yung sections na makikita nyo sa Book of Romans na malinaw at very insightful para sa ating mga Kristiyano. Pero ito ang gusto kong makita natin na clarity and yung immediate connection ng ibang chapters sa ating teksto na Romans 8:28 to 29. Umpisan natin ang relevance ng Romans 6 sa Romans 8. Malinaw ang tema, sanctification, union with Christ, and providence. Nandun yung providensya ng Diyos na sa lahat ng nangyayari sa buhay. Kung susuriin natin ang Romans 6 to 7 ay patungkol sa progresibong pagpapabanal. Progressive sanctification. And so sa Romans 6, makikita natin na ang mananampalataya ay nakipag-isa na kay Kristo sa kamatayan at pagkabuhay. Kaya't hindi na siya alipin ng kasalanan. Walang bagay sa mundo na pwedeng magpapaalipin na sa iyo sa kasalanan.
Sa Romans chapter 7, inilarawan ni Pablo ang pakikibaka ng isang tunay na ligtas, mortification. Tunay na ligtas na tao sa kasalanan. This is a mortification of sin. Pakikibaka. Patayin mo hanggat maaari yung kasalanan mo. Huwag mong tignan yung sarili mo na parang ganito na talaga ako, wala na akong magagawa. Hindi totoo yan. Labanan mo yan. Pinapakita lang dito na may labanan sa laman at espiritu. At dapat ikaw bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat nagre-relax dahil tunay na may labanan. Now dito, makita natin ang rurok sa Romans chapter 8. Chapter 8 verses 1 to 27, sinasabi dyan na may buhay. May buhay na sa espiritu. Tayo'y pinangungunahan na ng Diyos at binibigyan niya ng katiyakan ng kaligtasan. There is this an assurance of salvation led by the Holy Spirit. And sa Romans chapter 8 verses 28 to 29 ang ating pong main text. Ito yung providence ng Diyos na tiyak na pagkilos niya sa lahat ng pangyayari upang ang mga tinawag ayon sa kanyang layunin ay maging kawangis ni Kristo. Para maging kawangis ni Kristo. So, yan ang goal. Is to conform us to the image of Christ. Tapos matatapos ito sa glorification sa verse 30. Kaya paano ito nag-uugnay sa providence ng Diyos? Makikita natin ang theological bridge dito. Ito ang intersection ng sanctification o pagpapabanal at ang providence, ang providential. Pag sinabing sa lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi lang mga tagumpay, kundi pati ang mga pagkatalo, kahirapan, kasalanan, disiplina ng Diyos. Yan ang ibig sabihin na sa lahat ng bagay na sinasabi dyan sa Romans 8:28. Kasama lahat. Ito yung historical outworking ng providence ng Diyos sa personal natin na pagpapabanal, sanctification. At pag sinabing para sa ikabubuti dyan sa verse 28, para sa ikabubuti, ibig sabihin ito, hindi ito laging komportableng kabutihan, kundi ang eternal na kabutihan. Na tayo ay mahubog ayon sa larawan ng kanyang anak. Para sa ikabubuti, hindi yung personal, hindi yung subjective. Hindi yun para ikaw ay payamanin, hindi. This is objective. The objective truth of this text is to conform you to the image of Christ. Pag prosperity preacher pa yan, para ikaw ay yayaman. Para ikaw ay yumaman. Ganun yung mga turo ngayon, mga galawan sa maraming progresibong iglesia ngayon. Anong punto dito? Ang mga pakikibaka sa Romans 6 to 7, kasalanan, kahinaan, kahirapan, ay ginagamit ng Diyos upang dalhin tayo sa Romans 8:29. Nakita niyo yung connection na yun? Yung Romans chapter 6 to 7, yung kasalanan, kahinaan, kahirapan, ay ginagamit ng Diyos yan para dalhin tayo sa Romans chapter 8 verse 29. Conformity to Christ.
ang layunin ng kanyang providence, conformity to Christ. Maging kawangis ni Jesucristo. Sana sa sarili natin, assessment, personal assessment. Itanong natin, magkaroon tayo ng mga reflective questions, personal assessment questions. Naging kawangis ko ba si Jesucristo? Ito ay hindi lamang isang magandang theology, kundi isang napakalalim na katotohanan na bumabalot sa buong buhay ng isang mananampalataya. Na mula sa kanyang kaligtasang pagpapabanal hanggang sa kaluwalhatian. Walang talo dito, kapatid. Walang talo. Walang talo. Sa Reformed Theology, madalas naririnig itong teleological providence. Ibig sabihin, ang lahat ng kilos ng Diyos sa kasaysayan, kasama ang personal mong buhay, ay may tiyak na layunin. Ng paghubog sa iyo ayon sa larawan ng kanyang anak na si Jesucristo. Anong punto dito? Ang layunin po ng providence ay hindi lang pagligtas sa atin mula sa impyerno. Although isa yan sa kailangan natin makita at pag-asa natin, isa sa mga benepisyo. Pero hindi lang pagligtas mula sa impyerno. Hindi ito para bang sasampalataya ako para hindi lang ako maputol sa impyerno. O di kaya para ikaw ay mapunta lang sa langit. Hindi. Hindi lang para mapunta ka sa langit, para lang makaranas ka ng kakaibang ambience. Dahil dito sa lupang ito, napakainit na, daming problema. Pwede ba ibang ambience naman? Pwede ba ibang lugar naman? Magbakasyon muna ako. Kaya sasampalataya ako kay Kristo dahil gusto kong pumunta sa langit, dahil maganda siguro ang langit. Nandun pa rin yung selfishness mo. Mali ang motibo. Although, totoo naman na pupunta talaga tayo sa langit, sa presensya ng Diyos. Pupunta siguro doon, magbakasyon o magliwaliw. Hindi ganun, kapatid. Hindi mo tignan yung sarili mo na pag nandun ako sa langit, magliwaliw na ako doon. Ngayon palang tinutuwid na natin yan. Hindi ganun. Kundi ito ay ang paghubog ng ating buong pagkatao upang maging kagaya ni Kristo. Yan, kanina ko pa minimension, maging kawangis ni Kristo, maging katulad ni Kristo, to conform in the image of Christ. Ano bang ibig sabihin na maging kawangis ni Kristo sa verse 28? Hindi ito nangangahulugang magiging kamukha natin si Kristo. Hindi literal. Hindi maging kamukha natin sa itsura. Sa anyo, hindi. Na kung ano yung itsura ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao, dumating dito, hindi ko pag sinabing kawangis si Kristo, hindi maging kamukha yan, para kayong kambal niyan. Hindi ganun, hindi literal. Hindi rin ito nangangahulugang magiging kapantay mo ang Diyos, si Kristo, sa kanyang bilang anak ng Diyos. Hindi din yun pag sinabi kong kawangis ni Kristo. Anong ibig sabihin ng kawangis? Simplehan natin. Ang ibig sabihin nito ay moral at spiritual na pagkawangis. Moral at spiritual na pagkawangis. Ang layunin ng Diyos ay hubugin tayo ayon sa banal na karakter ni Kristo. Hubugin tayo, sabi ng Hebrews 12:14, maging banal. So ibig sabihin,
kabanalan. Dahil si Kristo ay banal, maging banal ka din. Lumakad ka sa kabanalan. Hindi sa mga bagay na makasanlibutan. Yung pag-iinom ay mga bisyo ng mga taga-sanlibutan. Hindi ka umiinom dahil yan ay kasalanan. Hindi ka iinom, bakit? Dahil yung mga ginagawa na iyan, pag-iinom ay hindi gawain ng banal na tao. Mga taong lumalakad sa banal, kundi yung mga pag-iinom na yan, paglalasing, kung ano-ano pang mga bisyo, ay yan yung mga gawain ng mga taong lumalakad pa rin sa kadiliman. Maging kawangis ka ni Kristo, ibig sabihin, lumayo ka sa mga bagay-bagay na gawain ng kadiliman at hindi ng kabanalan. Intindihin natin ito. Pag sinabing ayon sa banal na karakter ni Kristo, ibig sabihin pag-ibig. Maging kawangis ka ni Kristo, ibig sabihin namumuhay ka sa pag-ibig din. Namumuhay ka nga sa kabanalan, nagiging legalistic ka na. Masyado ng judgmental. Sabi sa Biblia, always speak the truth in love. Yung pag-ibig pa rin. Hindi ibig sabihin, ito-tolerate ka. Kapag ikaw ay tinuwid, hindi ibig sabihin, hindi ka iniibig. Yun ay parte ng pag-ibig. Kapag tinutuwid tayo. Pagtitiis, magtiis tayo. 1 Peter chapter 2 verse 21. Nagtitiis tayo. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi man komportable yung buhay natin. Magtiis. Ang Diyos din naman ang magbibigay sa atin ng grace para magtiis eh. Healing mo sa Diyos. Magpakumbaba sa Panginoon. Panginoon, sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Gusto kong magtiis. Minsan, tayo gusto natin, pwede bang ilayo niyo ako, Panginoon, sa mga problemang ito? Hindi po. Although pwede natin ipanalangin yan, at ng Diyos naman ay mahabagin. Pero biblically speaking, we are called to endure, to persevere, magtiis. At lalong-lalo na pag sinabi nating moral at spiritual na pagkawangis, pagsunod sa Ama. Sumusunod tayo. Nagpapasakop sa utos ng Diyos. Kaya nga, ang Ten Commandments sa atin, sa Old Testament, ay binding pa rin sa ating sanctification. Sabi ni Jesus Christ, I have come not to abolish the law, but to fulfill it. So yung nagsasabing, yung batas ni Moses, specifically, yung Ten Commandments, hindi yun na-itsapuera sa atin. No. Active and applicable pa rin sa atin yun. Pero through the lens of the New Testament interpretation, through Jesus Christ, the apostolic teachings, makikita mo doon, incorporated yung Ten Commandments doon sa teaching sa New Testament. Without dismissing the Ten Commandments. Binding lagi ang Ten Commandments sa atin. Kaya nga sabi sa London Baptist Confession of Faith, sa chapter 13, paragraph 1, on sanctification, nililinis sila sa lahat ng kasalanan sa kanilang buong pagkatao at higit silang pinalalakas upang mamuhay sa katwiran. Upang mamuhay sa katwiran. Kailangan nandyan yung pagtitiis para mamuhay sa katwiran. Hindi ito yung parang mamuhay na parabang isang taong milyonaryo na parang wala kang iniisip na problema. Hindi. Siguro isa sa mga dahilan bakit nasa stage pa rin tayo ng kahirapan in terms of finances, kasi may tinuturo sa atin ang Panginoon. Magtiis kayo. Magtipid. Maging kontento. Ganon.
Hindi tayo tinuturuan ng Biblia para maging mayaman, maging katulad ni Elon Musk, o sino-sino pa bang mayayaman. Hindi ko sinasabi na huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang mangarap na ibangon yung pamilya mo sa kahirapan. Hindi ganon. Pero pag ginawa mo number 1 goal, priority number 1 ang pagpapayaman, ay nagkamali ka. Hindi papahintulutan ng Diyos sa'yo yan. Although He has all the rights and it is His own sovereign will kung ano yung gusto niya. Pero kung payamanan lang ang doktrina pala, tingnan mo yung mga apostol. Yumaman ba sila? Walang yumayaman sa kanila. So, pwede tayong mangarap na kahit papaano magkaroon ng tamang source of income. Pero huwag mong pangarapin na maging greedy. Ano ba yung greedy sa Tagalog? Sakim. Sakim na sa kayamanan. Sakim sa pera. Yung mga taong sakim sa pera, wala. Walang magandang naidudulot. And another is positional na pagkakapantay sa karapatan bilang mga anak ng Diyos. Pag sinabing kawangis ni Kristo, positional na pagkakapantay sa karapatan bilang mga anak ng Diyos. So, hindi tayo magiging Diyos. Pag sinabing to conform in the image of Christ, maging kawangis ni Kristo, hindi ibig sabihin magiging Diyos ka din. Pero ginagawa tayong mga kapatid ni Kristo. Kapatid ni Kristo sa isang legal at redemptive na kahulugan. No? Liwanagin natin yun. Kaya nga doon sa Romans chapter 8 verses 15 to 17, nandun yung adoption. Na we were being adopted. And sa Galatians chapter 4 verse 7, na we are called na maging tagapagmana. So there is this languages, adopted, adoption, tagapagmana. Tayo ay ginagawang anak in Christ sa pamamagitan ng union with Him. And ang pangatlo dyan, eschatological na kalwalhatian or future glorification. Pag sinabi natin created in the image of Christ, ito yung future glorification. Na ang kabuuang pagkakatulad kay Kristo ay matutupad sa pag-glorify sa atin sa huling araw. Nang katawan natin ay hindi na nababahiran ng kasalanan. Wala nang kahinaan, wala nang pagkabulok ng katawan. Glorified bodies, Philippians chapter 3, verses 20 to 21. Kaya mahalaga, sinabi sa London Baptist Confession of Faith, chapter 32, paragraph 3, ang mga banal ay tatanggap ng kaluwalhatian at magiging perpekto sa katawan at kaluluwa. Yun yung ine-expect natin. Wala nang sakit. John Murray, sa kanya pong book, Redemption Accomplished and Applied, conformity to Christ means conformity in character, not identity in essence. The image of Christ being restored in us is the moral likeness which Adam lost. So sa usapin ng providensya ng Diyos, ito ay yung tinatawag na superintending providence. Ang paniniwalang bawat detalye, bawat koneksyon, at bawat timing ay hawak ng Diyos na walang malas o swerte sa kanyang pamamahala. Kung ako tatanungin nyo, ang iglesia pong ito ay hindi po naniniwala sa mga salitang malas. Hindi tayo naniniwala sa mga swerte. Kaya kapag tayo ay nag-uusap,
Wala po kayong maririnig sa akin na mga salitang malas o swerte. Dahil yung mga lengguwahe na yan ay mga lengguwahe na hindi pa talaga nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya bantayan nyo yung inyo po mga salita kapag ako yung kaharap nyo. Joke lang. Kaya magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nauunawaan. Magtiwala. Hindi mo nauunawaan mga bagay-bagay na ito, magtiwala ka pa rin. Magpasalamat hindi lang sa biyaya, kundi sa mga pagsubok. Matutong maghintay sa oras ng Diyos. May oras para sa iyo. May hinihiling ka, maghintay. Sapagkat ito ay laging perpekto. Punta tayo sa pangalawang punto. Maging ang maliit at mukhang aksidente ay hawak ng Diyos. Maging ang maliit at mukhang aksidente na nangyari, mukhang aksidente, ay hawak din ng Diyos. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 33, sinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Sabi sa Matthew chapter 10 verses 19 to 31, makikita natin dyan, sinabi dyan na hindi ba ipinagbibili ang dalawang maya ng isang pera? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi kalooban ng inyong Ama. Sinasabi dito, kahit ang mga tila maliit o walang saysay na bagay ay nasa ilalim ng masusing probidensya ng Diyos. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, ang maya po ay isang ibong halos walang halaga. Walang halaga, kumbaga sa atin, langaw, ganun. Doon sa kategory na yon, parang walang kwenta, walang halaga. Ngunit ayon kay Jesus, kahit ang maya nasa kanilang isip, kanilang pagkakaintindi, yan ay walang saysay, walang kwenta. Pero ayon po kay Jesucristo, kahit ang maya ay hindi nalalaglag sa lupa kung hindi pinahihintulutan ng Ama. So nakuha nyo yun? Yung maya, ginamit ni Jesucristo dito, na sa kanila ay walang silbi, walang significant value, walang kwenta. Pero sinasabi ni Jesus dito, kahit sa kanilang paglaglag sa lupa, hindi sila nalalaglag kung hindi pinahihintulutan ng Ama. Sabi ni Charles Spurgeon, God's providence takes everything in its sweep. Na kahit magmula sa galaw ng mga bituin, hindi mo na nakikita yan, paano gumalaw yung bituin. Pero ang Diyos nakakalam yan. Kahit daw sa mga galaw ng bituin, hanggang sa pagbagsak ng alikabok, nakikita mo yung pagbagsak ng alikabok? Hindi mo nakikita yan. Pero ibig sabihin lang nito, walang kahit alikabok, walang malaki o maliit na bagay dito sa kanyang sannilikha na kapag sila ay kumilos na hindi nalalaman ng Diyos at walang pahintulot ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo nakaraan, kahit itong electric fan, simula nang binuksan ko itong electric fan hanggang ngayon,
Alam ng Diyos kung nakailang ikot na ito. Ganun. Walang bagay na nakatago sa isip ng Diyos. At lahat ng mga bagay, yan man ay umiikot, tumalakad, lumilipad, natutumba man, na aksidente man, namamatay, nabubuhay, pinapanganak, lahat ng yan nasa kaalaman ng Diyos. Nasa kaalaman ng Diyos. Sabi sa Heidelberg Catechism, question and answer 28, tayo'y maging matiisin sa kahirapan, mapagpasalamat sa kasaganaan, at magtiwala sa ating Diyos sa lahat ng panahon. Dahil walang nilalang ang makakakilos nang wala ang kanyang pahintulot. Lahat ng bagay, kahit ang demonyo, katulad kay Job, kahit ang demonyo, kung gusto kanyang sirain, gusto niyang guluhin yung buhay mo, kapatid, ito ang katotohanan. Kahit ang demonyo, dadaan mo na sa Diyos. Hihingi ng pahintulot. Walang dumidiretso sa atin. Tayong mga Kristiyano, walang dumidiretso na hindi dumadaan sa Panginoong Diyos. Yan yung pag-asa natin. Kaya dapat kang laging nananalangin sa Diyos. Huwag puro cellphone. Huwag puro kung ano-anong ginagawa. Manalangin. Now, sa usapin ng God's control and human intentions, bigyan natin ng malinaw na definition o distinctions ito. Sapagkat to say human intentions, meaning ang main actors ay ang tao mismo. At itong intentions, alam natin, produce actions. Now dito, paano nag-ooperate ang God's control sa human intentions? Kasi ang banat ng iba, ang accusation ng iba, mga Calvinist, robot daw. Then kontrolado na ng Diyos, tayo daw ay mga robot, parang nire-remote. That is a mere misunderstanding. Yung mga taong hindi nagbabasa, nakikinig na lang sa kanilang mga leader, mga false accusations. Ganun yung mga tao ngayon, no? Na hindi nag-aaral. So paano ba nag-ooperate ang God's control sa human intentions? Napakahalaga ito dahil ito ay basic doctrine ito ng Reformed theology. There are three ways. Una, preventive. Pag sinabi natin God's control over human intentions, number one dyan is preventive. Meaning God may restrain, pigilan ang ninanais na gawin ng isang tao. Pwede niyang pigilan. Preventive. Yan yung part of God's control, to prevent you. Kung may masamang balak ka, God may restrain it. God may prevent it. Yan yung God's power control ng Diyos. The point is God's control of forces that restrain the realization of evil. So, sinasabi natin, it is possible na ang tao magkaroon siya ng masamang intensyon. Ang tao. At nais niyang hamakin ang kapwa. Pero, ang Diyos ay maaari niyang pigilan ito. Yan ang God's control over human intentions. Pwede niyang pigilan. Kung may masamang balak ka sa kapwa mo, sa kapitbahay, o kanino man, pwede niyang pigilan yan. Sa Genesis chapter 20 verse 6, ipinakita ng Diyos ang kanyang ganap na kapangyarihan maging sa masasamang balak ng tao. Dito sa story ni Abimelech, Sarah, and Abraham, makikita natin, bagamat si Abimelech ay may malinis na motibo sa kanyang puso,
Diyos mismo ang humahadlang sa kanya upang hindi siya makagawa ng kasalanan laban kay Abraham at kay Sarah. Nung nakita ni Abimelech si Sarah, nagandahan siya. Si Sarah kasi asawa ni Abraham. Anong sabi ni Abraham, yung mister niya kay Abimelech? Sino yan? Kapatid ko yan. Anong punto dito? Itinuturo ng talatang ito na ang Diyos ay may kapangyarihang hadlangan o pigilan ang tao sa paggawa ng kasalanan. Kaya pwede tayong manalangin, Panginoon, tulungan niyo po ako na sana hindi ako nakakagawa ng kasalanan. Kasi parte yan ng kanyang kapangyarihan. Lumapit ka sa Diyos. Ang tawag dito ay preventive providence. Bahagi ng providensya ng Diyos kung saan pati masasamang intensyon ay saklaw ng kanyang kontrol. At pinipigilan niya ito kung hindi ayon sa kanyang layunin. Yun. Kaya minsan may mga pangarap tayo, may mga desisyon tayo sa buhay, may mga hinihiling ka, pwedeng sa prayer meeting, pwede sa personal mo, pwede sa pamilya mo, gusto kong ganito, ganun. God can exercise His control over that desire, lalo na kung yung ninanais mo na yan ay lumalabag sa kanyang kalooban. Pwede niyang pigilan yan. Kaya nga kapag nananalangin tayo, may hinihiling ka, huwag ka kaagad nangunguna sa desisyon mo. Anong dapat gawin bilang isang Kristiyano? Anong dapat gawin? Manalangin muna. Panginoon, gusto ko sana ng ganito. Kung pahintulutan mo po sana, gusto ko ng ganito. Ganon. Hindi yung pag humarap ka sa Panginoon, Panginoon, ito na yung gusto ko. Kung ayaw mo man o hindi, ito na talaga. Ibigay mo, hindi. Napaka-demanding naman. Hindi ganon. Hindi ganon yung attitude. Hindi ganon yung ugali. No? Sa pagharap, sa panalangin, hindi tayo nagde-demand. With all humility, we plead the Lord. Lord, naway, mapagbigyan niyo po ako kung ito ay kalooban niyo. Ito yung gusto ko para sa aking pamilya. Tulungan niyo po ako, sana mangyari po ito. Ganun tayo makikipag-usap sa ating dakilang Diyos. Kaya pwede tayong manalangin sa kapangyarihan ng Diyos. At the same time, maaari niyang pigilan ang masasamang balak ng isang tao. Kaya nga hindi ka pwedeng manalangin, Panginoon, naiinis talaga ako sa taong yan. Lalo na yung kapitbahay namin. Ang ingay-ingay talaga. Panginoon, bigyan mo nga ng sakit yan. Sana mahulog yung plato na nandun sa taas, tamaan yung ulo niyan, o kung ano mo, untog ba yan, o kung ano. Hindi mo pwedeng hilingin yun. Napakasama mo namang kapitbahay. Huwag namang ganun. No? Kumprontahin mo na lang. Okay? Hindi kaya sumbong mo sa barangay. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos na kaya niyang pigilan kahit ang masasamang balak laban sa atin. Pwede mong ipanalangin. Kaya nga minsan pag alis mo ng bahay, manalangin ka, Panginoon, ingatan niyo po sana ako. Baka may bigla na lang mambabato sa akin. Kung bigla na lang ako madisgrasya, maaksidente, manalangin ka. Manalangin ka sa Diyos. Huwag kang manalangin kung kanino-kanino. Diretso ka sa Diyos. Kilalanin na kung tayo'y hindi bumagsak sa kasalanan, ito'y dahil sa kanyang awa. Tapos magpasalamat tayo sa proteksyon. Hindi natin laging nakikita, ngunit laging aktibo. Yun yung maganda doon. Yung proteksyon ng Diyos na hindi nakikita ng iyong mata,
Pero ang totoo niyan mga kapatid, laging aktibo ang proteksyon ng Diyos. Hindi lang, pagpasalamat mo, hindi lang sa iyo. Hindi lang sa iyo bilang nariyan sa harapan ng pulpitong ito na nakaupo. Kahit man kapatid mo, kung saan man sila ngayon. Mga anak, mga magulang, kung saan man sila ngayon. Sila iniingatan din ng Diyos. Kaya mabuti ang Diyos. Pero ang kabutihan niya, may hangganan yan sa mga taong hindi sumasampalataya pa sa Kanya. Yun yung mensahe natin. Then pangalawa, permissive. So una, ano ngayon? Preventive. Pangalawa is permissive. Pagpapahintulot ng Diyos sa kasamaan. Pwede niyang pahintulutan din. So kung kanina, pwede niyang pigilan yung kasamaan, ngayon naman, pwede niyang pahintulutan. Di ba ganun nangyari kay Job? Pinahintulutan niya. Ilan yung anak niya? Namatay. Pati ari-arian niya, kinuha. Pinahintulutan ng Diyos yun. Sabi sa awit 81:12, kaya't sila'y aking pinabayaan sa katigasan ng kanilang puso. Dahil matigas kasi ang puso. Upang sila'y lumakad sa sarili nilang kagustuhan. So, kumbaga parang, tigas ng ulo nyo, tigas ng puso nyo, sige, bahala na kayo. Pwede nyo pahintulutan nyo, magpakasama ka, sige, ibigay ko sa iyo, magpakasama ka. Ayaw mo lumapit sa Diyos, ayaw mo magsisi sa iyong kasalanan, ayaw mo lumapit sa iglesia, ayaw mo lumapit sa Biblia, sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ipinapakita ng talatang ito ang isang aspeto ng permissive providence, kung saan hinihinto ng Diyos ang kanyang pagpipigil o restraint at hinahayaan niya ang tao na magpatuloy sa kanyang matigas at makasalanang puso. Pwede kanyang pagbibigyan kung gusto mo. Gusto mong magpakasama, pwede niyang gawin sa iyo yun. Pwede ka niyang pahintulutan doon. Pero alam mo kung ano yung dulo niyan. Alam mo kung saan ka papunta dyan. Para ito sa mga matitigas na puso. Yung mga arrogante at akala nila kahit wala sa Diyos, wala sa iglesia, wala sa salita ng Diyos, hindi nasasampalataya sa Panginoon Jesucristo, akala nila okay lang. Pinapahintulutan ng Diyos yan. Hindi nangangahulugang gusto ng Diyos ang kasamaan. Linawin natin to. Hindi nangangahulugan gusto ng Diyos ang kasamaan, kundi hinahayaan niya ito sa tiyak na sa kanyang matigas at makasalanang puso. Hahayaan ka niya. Pero that does not mean na gusto niya yung kasamaan mo. Parang naaaliw siya sa kasamaan mo. Hindi, hahayaan ka niya dahil tumitigas na yung puso mo. So, hindi nangangahulugang gusto ng Diyos ang kasamaan, kundi hinahayaan niya ito sa tiyak na layunin. May layunin pa rin. Kung nagpapakasama ang tao, may layunin pa rin ang Diyos dyan. Bilang bahagi ng kanyang hustisya. Bilang isang hukom o disiplina. Kaya minsan, siguro natatanong nyo, napakasama na ng taong yan, bakit buhay pa yan? Sabi nga nila, di ba, may kasabihan, ang masamang damo ay mahirap mamatay, di ba? Ang masamang damo kasi yan, kaya hindi namamatay. Di ba? Minsan mapapaisip ko, oo nga no, nakailang kulong na yan, nakailang na ba, parang ba't hindi pa namamatay? Bakit ka mo? Providensya din ng Diyos yun. Hinahayaan niya. Bakit?
Then darating ang panahon, huhusgahan ka ng Diyos. Paghuhukom o disiplina, hustisya. Mga kapatid, ano yung aplikasyon niyan sa iglesia? Anong aplikasyon sa atin? Mag-ingat tayo. Kapatid, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa patuloy na pagtigas ng puso. Baka tayo'y iwan ng Diyos sa ating mga maling kagustuhan. Romans chapter 1, verse 24. At ang pagpayag ng Diyos sa kasamaan ay hindi kahinaan. Hindi kahinaan niya, kundi babala sa atin. At ang tanging pag-asa natin laban sa katigasan ng puso ay ang kanyang patuloy na biyaya at gabay. So, bilang pagtatapos, ano yung punto? Malaya ang tao na piliin ang gusto niya. Malaya. Pero palaging pipiliin niya ang kasalanan. Yan ang totoo. Maliban lang kung baguhin ng Diyos ang kanyang puso. Makikita natin yan sa Ezekiel 36:26 at sa John chapter 6 verse 44. Kaya ang hamon at punto sa pagtatapos para sa ating panibagong pagtingin sa buhay. Ang Diyos ay hindi lamang naroon sa mga himala o emosyonal na karanasan. Kumikilos siya sa kasaysayan, sa pamilya, sa komunidad. Kaya bilang iglesia, dapat nating kilalanin ang Diyos bilang Diyos ng lahat, hindi lang ng ating nararamdaman. At pagtitiwala din sa control sa halip ng mga sensational na gawang himala. Hindi natin kailangan maghintay ng milagro para makita ang Diyos. Sa halip, turuan natin ang iglesia, turuan natin ang sarili natin na kilalanin at pasalamatan ang Diyos sa bawat ordinaryong bagay. At pagpapalalim sa pananampalataya. Pagpapalalim sa pananampalataya. Ang tamang pagkaunawa sa probidensya ng Diyos ay nagtuturo sa atin na maging mapagpasalamat. Yun. Maging magpapasalamat. Maging matiisin na may pag-asa. Yan ang kailangang mensahe na dapat natin ilagay sa mga isip natin. Na kapag sa panahon na puno ng takot, pagdududa, may pag-asa na ang Diyos sa kanyang probidensya, nariyan siya, nangyayari mga yan, dahil sa likod niyan, may magandang layunin ang ating mabuting Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa inyo pong mensahe. Salamat sa kabutihan nyo. Salamat dahil muli tinuruan nyo po kami sa pamamagitan ng mga mensaheng ito ay nawa magkaroon kami ng tamang interpretasyon, tamang pananaw patungkol sa pagkilos nyo, sa providensya nyo. Nawa kami ay patuloy na magsumikap, manatiling maging matiising, magtiwala lamang sa inyo, maging tapat sa inyo, patuloy na tumawag din sa inyo upang kami tulungan pa para sa lahat ng mga ginagawa namin ay ito ay laging naaayon sa inyo pong kalooban. Huwag niyo pong hayaan ang mga masasamang bagay, Panginoon, na mangyari sa amin. Mahabag kayo sa amin, maawa po kayo sa amin. Salamat din sa mga salita na nabanggit dito, mga katotohanan. Nawa ito ay magsilbing gabay sa bawat isa po sa amin at kami ay lalong lumakad pa sa katwiran, sa kabanalan
Muli, binibigay namin ang lahat ng kapurihan lamang sa inyo. Salamat sa oras na ito. Ito po sa dalangin sa aming pong tanging pangalan ng Panginoon Hesus. Amen at Amen.